Meron. Siguro naman nakita niyo yung mga ginagawa sa akin. Pinuputol-putol nila. Pagkatapos sasabihin ni yung putang inang utabi na yan na ulol yan eh. Na ako daw ang pumuputol pagkatapos. Paano naman yung nagdodoble ang salita? Wala naman akong gamit kundi cellphone lang. Inamin naman niya na wala akong alam tungkol sa mga cellphone. Paano ko magagawa yung mga bagay na yan? Pinatawanan nga niya ako pagkatapos sasabihin niya akong gumagawa ng mga ganyan. Isisirain ko ba ang sarili ko? Tarantado yung utabi na yan eh. Humanda ka sa akin, talagang hahagilapin kita. May dumating na kwan sa akin na sa timeline yata ang tawag doon. Nagganito ang salita. Isa din vlogger ito eh. Ang alam ko isa din kwan ito eh. Talagang ito ang kanyang sinabi. Talagang hindi natin mapapakinabangan ang mga asset na nakalaan sa mga Pilipino mahirap. Kung hindi ninyo alam ang sikreto, ay talagang ganun nga. Sige, putol-putulin na naman ninyo. Ito, ayon dito sa mga dokumento ng Committee of 300. Ano ba yung Committee of 300? Sino ba ang nasa ilalim ng Committee 300? Hindi ba yan yung Alpha Omega World Martial Program? Na itinatag ng magnanakaw na Marcos, yung Ferdinand Marcos Sr. Yung kwan na yan, ngayon, ang nasa ibabaw niyan, yung anak ni Marcos, yung kandidato na ngayon, ay yung nanalo, yung nakaupong Pangulo ngayon. Dahil yung kumandidatong Pangulo, noong 2022, ay pinatay na nila. Yan sinasabi ko. Ngayon, ang kumukuhan dyan, ang nasa baba niyan, United Nations. Pero yung United Nations, may mga sulat ako kay Guterres, kaya si Guterres hindi na nakikialam dyan. Yung Secretary General ng United Nations. At ang nakikialam dyan, United Nations Financial Institution. Ngayon, yung ICC at saka ICJ, may sulat din ako dyan. Na pinapaliwanag ko, kaya nga mga dokumento ni Marcos ay pawang declassified. Wala nang kabuluhan, wala nang kwenta. Yung World Bank Group, yung World Bank, sinabi ko naman, kung ikinuwang ko yung IMF, binarahan ko, wala nang pondong World Bank, kanino ang World Bank? Ginakapangalan din sa akin. Yung IMF na yan, talagang hinarangan ko yan dahil nga doon sa kanya yan eh. Dahil dyan sa ginagamit nila sa katarantaduhan nitong mga pera na ito eh. Yung US Treasury. Ano ba ang US Treasury? Sino ba ang nagbigay ng pahintulot upang mag-imprenta ng dollar dito sa Pilipinas? Ikaw, Dilema. Hindi siya mo ang kaso mo at hindi ka rin nakakulong sa National Bilibid Prison. Nakakulong ka lang sa bahay nyo. Nagtatago ka lang. Ikaw, Drilon, ikaw ang kumuha ng Bangko Sentral. Isa ka sa mga pumirma sa mga Bangko Sentral at saka ang nagtatag ng Bangko Sentral. At isa ka rin sa pumirma ng pag-iimprenta ng dollar dito. Pulisima. Marami kayo dyan eh. Kasama pa si Marojas eh. Yung Federal Reserve Bank. Ang Federal Reserve Bank walang karapatan na mag-imprenta ng dollar. Dahil yan ang sinasabi ko, yung quasi-banking. Kung alamin ninyo yung quasi-banking, yan ay pag-aari ng pribado na sa pamamagitan lang ng US government. Pero walang karapatan ang yung Federal Reserve Bank ng US na central bank yan. Kaya nga kinukuhan ko yung quasi-banking. Yung quasi-banking, yan yung tinatawag na shadow banking. Kaya yan din ang kumukuhan sa China, yung shadow banking nila doon. Ngayon yung BIS, pinaliwanag ko.
nandito sa Bisan Sikreto. Lahat na magkakasama sa banking o judicial system ng global asset ay hindi pwedeng iwasan ng isa sa mga yan. O, naipapaliwanag ko na sa inyo. Sabi ko nga, maging Bangko Sentral ng Pilipinas walang karapatan mag-imprenta ng pera. Kaya sabi ko nga nasa Great Reset na tayo. Dahil lahat yan, ang ginamit ni Marcos ay mga treasury bond. Yun ang tinatawag na gold edition na nagkakahalaga ng isang piraso ay $1 billion. May 10 boxes na kasing laki ng Durabox yan. At yan sa pamamagitan ng BPI. Kaya nga, nung ikinwa ni Marcos, kailangan palitan niya ang konstitusyon upang makapagpuan siya. Ang ginawa ngayon, nung putang inang Marcos na yan, yung putang inang Antikristo na yan, ay nagpahiram siya ng kwan sa mga 5 superpower upang maging kakampi niya. Ngayon, ang pagre-report ng ICC sa World Bank at saka sa IMF, sa US Treasury at Federal Reserve Bank ay huwag tayong bigyan ng karapatan tungkol sa monetary system. Huli kong sikreto. Walang ginto ang mga Marcos na gayang pinapahayag ng mga troll. Yung email na yan, sira ulo yan, walang ginto. Ang ginamit niya ay yung gold edition. Porque ba gold na ginto na. Kaya, alam na ninyo, quasi-banking. Merong magmamay-ari niyan, kailangan makipagtulungan yung may-ari sa gobyerno upang kung ay hindi. Inangkin ni Marcos yan. Hindi naman kanya. Matapos ng paninindigan ng Pangulo na hindi makikipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC, binigyan linaw uli ng DOJ na walang jurisdiction ang ICC dito. Anong wala? Meron. Pinaliwanag ko na yan na kailangan iamin ng Kongreso. Tanga-tanga ito mga Kongreso. Walang iniisip kasi ito. Karamihan niya mga bobo mga tanga-tanga. Hindi nila inamin yan. Samantala, kasama ang Kongreso sa pag-ratify. Alam ni Bongbong yan. Yung pinatay nila. Alam ng mga nakaupo na yan. Na kailangan iamin nila. Hindi nila inamin. Kaya tuloy ang pwedeng ICC dito. Ikaw, Rimulya, sira ulo ka. Alam mo yan. Abogago ka, abogasilyo. Kaya lahat ng mga kwan dyan, mga tanga. Ang daming political analyst, economic analyst, mga bobo. Yan ang sinasabi ko. Walang karapatan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mag-imprenta ng pera, maging dollar o Philippine peso. Kaya nga, nagpa-con sila doon sa Canada para yun ang gamitin pera dito. Kaya nga, nung sunugin ko yan, sinunog ko yan, ilinukos-lukos ko pa, ginumuyos ko na. Pagkatapos sinunog ko na, bakit wala silang pan sa akin? Hindi sila makapalag sa akin. Yan ang mga ngayon. Ang simula ng pagbagsak ng dami account
Oh, yan ang iniingatan ko, yan dami account. Ay ibinatay kay Joe Jiwe, dating wealth planner ng Swiss Private Bank, na kung ang initial ng Swiss Private Bank ay BSI. Siya ay ito yung sa Singapore, yung nag-iimbestiga sa Singapore. Siya ay napatunayan nagkasala sa pamamagitan ng pagharang sa batas na konektado sa pinakamalaking money laundering sa Singapore at nakaugnay ito sa 1MDB. Nagkaroon ng komplikadong sabwatan sa mga transaksyon na kinasasangkutan ng iba't ibang kumpanya at mga personalidad sa pamamagitan ng malawakang jurisdiksyon, kabilang ang USA. Dahil sila nag-iimprenta ng dollar, yung Federal Reserve Bank, yan ang sinasabi nilang, pero bawal na bawal siya dahil quasi-banking ang sinasabi ko. Iisipin ninyo lagi yung quasi-banking. Yan yung shadow banking na sinasabi ko. Switzerland, nakipagsabwatan din ng Switzerland dahil sinasabi niya may mga nakalagat na ginto doon pero walang nakalagat na ginto doon maliban doon sa isang account. Kaya sinasabi ni TBM na sole signatory. Pero gumawa ng mga dami account itong putang inang Marcos na ito dahil upang iligaw ang mga Pilipino at ang buong mundo ay mabudol. Hong Kong. Ang Hong Kong, ginagamit yan dahil dun sa Hong Kong Shanghai Bank. At yan ay binili ng Silicon Valley. May kaugnayan ang mga Marcos dyan sa Silicon Valley. Luxembourg. Dahil dan sa mga Luxembourg na yan, yung ari-ari na kinukuha ni Kiram ay doon niya kinukuhan. Doon niya hinihingi yung ng Petronas doon sa Luxembourg. Isang napakaliit na bansa, pero napakayaman. Malaysia, yung 1MDB yan. At United Kingdom. Yung United Kingdom, diyan nagsimula ang panloloko, pambubudol ng sa sangkatauhan. Dahil sila nga, yung ang sinabi ko, sila ang nagbigay permiso. Yung putang inang Queen Elizabeth na yan, kaya mas pinapatay na siya, wala akong pakialam. Basta mumurahin ko sila. Kaya nga si Prince Charles, umayaw. At ipinalit niya yung kanyang anak upang, dahil walang alam yung anak si Prince Charles, alam niya yan. Kahit na paulit-ulit na pinagkakaila niyo, Yahweh, ang pagkakaibigan nila ni Jolo, lalong kilala na ang tunay niyang pangalan na Lo Taek Jo, isang Malaysian businessman na inimbestigahan din sa Singapore at iniuugnay din sa kasong money laundering sa One Malaysian Development Berhad. Si Jolo ay dating empleyado ng Marcos Goldman Sachs. At nakasama niya dito sa kumpanya nito si BBM, yung Demetrio Garcia, yung kumandidato. Yan ang pangalan ng kumandidatong na Peking BBM, na asawa ni Lisa ng pagkapangulo noong 2022. Sa kalaunan ay binigyan na magnegosyo itong Peking BBM na kumandidato. At idinistido
sa Latin America. Anong sabi ni Kwan? Latin America. Sinabi ni Simpson may bangko siya doon. Oh. Paano siya nagkaroon ng bangko sa Kwan kung hindi naiuugnay sa mga Marcos? Sinasabi ko na sa inyo. Kaya dyan pa lang, hahagilapin ko na yung mga kayamanan sa iyo. Simpson, Chavit Simpson, mangwiwiting ka lang noon, paano kayo maman? Tapos, ikukan nyo sa akin, sasabihin ninyo, anong katibayan? Hindi ako magsasalita ng gusto. Pero, sabi ko nga doon sa nagkuhan sa akin, nag-comment na kung anong katibayan ko, at paano yung 30 na jet. Oh, 30 na jet na pinauupahan. Ang kulay ng kuwan ay asul at saka puti. Pinauupahan ni Simpson. At saka yung mini submarine. Ang layunin ni Bongbong, yung kumandidato na pinatay nila, ay magbenta ng second hand ng mga computer at mga pyesa ng computer sa Latin America. Kaya nakilala niya yung drug cartel dito. At hindi niya alam na nasa watchlist siya ng drug enforcement ng Amerika. Nung magtangkang magpuslit sila ng 100 kilo na cocaine, kasi naging addict na siya ay nakipaghabulan sila sa pamamagitan ng speedboat at nahuli siya. Ngayon, nagpiyansa siya ng $100 million. Pagkatapos, umuwi na sa Pilipinas. Kasi sabuatan nito, kasabwat ang Amerika dito sa kuneto. Kaya yung hustisya sa Amerika, isa din pambababoy yan. Samantala yung tunay na anak ni Marcos, nakapatay sa Amerika, doon sa Hawaii, noon napatapon sila doon. At ang napatay niya, isang babae. Oh, dahil hindi siya nagustuhan, linait siya. Hindi Duque, anak ng Duque ang pinatay niya. Alam ni Victor Corpus yan dahil siya noon ay siyang bodyguard. Ngayon, ayan na, meron na naman dito. Low storage phone, may slowdown. Yan ang ikinuan nila. Tanging Singapore laman na nagsasagawa ng mga nasasangkot ng money laundering. Kasi may pit yan May 2 taon na nag-iimbestiga ang Monetary Authority ng Singapore. Ang initial MAS na naiuugnay sa 1MDB kung paano dumadaloy ang pananalapi at nagresulta ito ng pagkasara ng 2 pribadong bangko. Yan. Kaya pala, merong kwan dyan. Kaya pala si Sara, ang putang ina magnanakaw din niya, at saka yung magnanakaw na Gloria, nagpunta sila sa Singapore. Kaya magkakampi yan dahil inaalam nila kung paano sila makakaligtas dyan. Dahil alam nila, inuunti-unti ko lang Ngayon, balik tayo sa BSI. Ang kaluhugan ng BSI, Banking Stability Index. Kaya hindi ko nito Liniligaw, talagang may mga, ang panligaw nila, magkakaparehas na initial. Malilito ka nga kung hindi ka magtsatsagang kwan. Iba ugali ko. Hindi ko titigilan yan hanggat hindi ako dumarating sa tamang resulta. Ngunit kung Banking Institute ay Banca della Svizzera Italiana o BSI pa rin yan. Kaya pala itong tunay na Marcos ay naglagay doon sa Italian. Doon nagtago yan, wala sa China. Kundi na sa Italian. Pagkatapos kung warin binaril, yung pigi niya,
kaya paikay ka. Ngayon, yung Mark Jimenez na nagkwan, siya naman ang pumapil niyan. Dahil ang mga Jimenez, kanyan, may kaugnayan sa GMA. Yung Jimenez na yan, mga tiga-Dasol. At yung asawa ni Minandro Jimenez, nakaharap ko na rin. Dahil nga doon kay Uncle Bob, ng Channel 5 na binili sa pilitang kinuha ng mga Marcos. Yan ang tunay na may-ari noon ng Channel 7, GMA. At binili ng EFJ International noong 2016 yung Banca della Svizzera Italiana. Isa sa pinakamalaking grupo na pribadong bangko kung saan ang headquarter nakabase sa Switzerland. Kaya pala nakabase sa Switzerland dahil yung pagpapalabas ng pera, dahil pagpapalabas kung wari bibigyan ng authority na makasanla ng ginto na wala namang ginto, kaya nabudol ang buong mundo. Lahat ng gobyerno. Doon sila nag-ooperate. Kaya yung hulog ng mga ng mga bansa sa mga sinanlaang ginto kulong ay dito pumapasok, hindi sa UBS. Bago mapasa EFJ International, ang BSI, ay sumusyo ang Italian Generali Group, isa sa pinamalaking insurance company. Kasi ang gawa nila, magpapasok muna sila, bago nila bilhin ng isang bangko, magpapasok muna sila ng malaking account. Pagkatapos, ibebenta nila. Pagkatapos, ibebenta uli. Paano may ligaw-ligaw Ngayon, yung account doon na para sa Heritage Fund ay mananatili doon. Pag nabili yun, mananatili din doon sa bumili. Pagkatapos, ibibenta nila, mananatili uli doon. Kaya yan ang panligaw nila. Pero gumagamit sila ng halos pare-parehas na initial ng bangko. May iba pang kahulugan ang BSI. Ito ngayon ang isang sa mga sikreto. British Standard Institute. Kaya nga, may hirapan talaga ang isang tao pag hindi alam, kung hindi niya masusugsog kung saan magsisimula May hirapan talaga. Ang layunin ng British Standard Institute ng mga nagbibigay ng certificate sa mga kumpanya sa pamamagitan ng customer quality standard at mga kinakailangan regulasyon. Di talagang laging kasabot ang kwan dito yung putang inang Queen Elizabeth na yan Kaya nga yung sinasabi ko, umayaw si kwan si King Charles Ang British Standard Institute ay isang pribadong kumpanya yan ng Royal Charter. Kung Royal Charter, di nangangahulugan, Maharlika Charter. Di ugnay na yung Maharlika. Kaya nga, ang gusto ni Marcos, yung kumandidato ngayon, kaya nga nagkukan sila ng federal upang maging kwan na yan, maging hari siya. Prime Minister, Sir Valdez, o di kaya si Sara, at siya ang magiging hari. Kaya ba ninyo sikmurain? Yung gumawa ng katarantaduhan, nag-i-smuggle, magkukan. Kaya nga sabi ko, walang pundo dahil yung pagkaharang ko. Kaya malaki ang galit nila sa akin. Kaya yung utabi na yan, at saka yung kalyente na yan, mga putangin na yan, magkarawan sa mga alipores niya. Galit sila, alipores ni Singson, galit sa akin. Sasakay. Hindi naman ako sasakay, hihiyain ko sila. Ngayon, may isa pang
BSI AG. Ito ay isang nangungunang Swiss banking group. Oh. Kaya lang, may dinagdag na AG. Oh. Ang pribadong sektor na kumakatawan sa lahat ng Swiss major financial system. Gayon din sa Europe, Asia at Latin America. Kaya, maaari dito din pinadadala yung iba. Oh. Kung AG, di Germany. Tingnan mo. Kasi hindi natin kung Germany yan, AG. Pero nasa Switzerland din yan. Kaya, malilito ka. Kailangan sugsugin mo talaga. Ngayon, ano ba ang BSI sa BSP? Bangko Sentral. Pero walang sinabing Bangko Sentral lang ang nakalagay. Walang sinabi Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang nangangasaywa sa BSI ay tumutukoy ng isang tao kung siya ang namumuhunan ng mga produkto o serbisyo sa ilalim ng pamamahala ng BSP. Oh. Hindi naman kay Marcos yan. Bakit sa nakikialam dito? Yung putang inang anak ni Marcos na yan. Wala siyang karapatan dito. Kaya nga sinasabi ko, liniligaw lang tayo. Kasi ang mga paliwanag ko iba kaysa sa mga vlogger eh. Oh. Ibang-iba ang paliwanag ko. Ang pinaliliwanag ko yung katotohanan upang malaman ng sambayanan kung paano nila ninanakaw ang pera. Napakabigat yan. May kahulugan naman ang BSP. Ito yung Bank of South Pacific. Oh. Saan nakabase yan? Doon sa Papua New Guinea. Kaya yan, nung sabihin sa akin ni Weng, yung kaibigan kong tiga Hong Kong, na nakabase noon sa Macau, na nandito, na tauhan din. Alam ko, tauhan siya ng Interpol. Interpol na yan, Interpolcom na yan, kung ano Marcos yan eh. Kaya ang daming Interpolcom dito na nasira eh, yung hawak ni General Santos eh. Madalas niyan sabihin sa akin, pag sabi niya darating si matandang Marcos. Kung parang baliwala lang sa akin. Ganun ba? Pagkatapos yung araw na yun, bigla akong darating. Sasabihin niya, kumari, wala akong pan. Wala na si Marcos dito, hindi dumiretso. Pumunta na ng Papua New Guinea. Yan. Ito, ang BSP ay Financial Group Limited, the largest bank in Papua New Guinea. Ngunit, may kaugnayan ito sa CIMB, Bank PH. Dito, idinadaan ang pundo na nakipagsanib ang Puniputra Commerce Bank at saka Southern Bank. Ang Southern Bank, nakabase yata yan sa Malaysia eh. Pagkatapos itong Buniputra ay dito sa Commerce Bank. Kaya nga, ang pera nandito ang perang pinapadala para sa 1 MDB ay dito sa CIMB. Kasi kailangan malaman natin lahat yan. Ano ba ang CIMB? Kasi central kwan yan eh. Talagang napakahirap na hanapin yan. Kailangan pagtiyagaan.
Magulo din itong gawa ko kasi nawala sa akin yung kopya na CIMB. Kung anong kahulugan nun eh. Pero nandito yan. Ito yung Commerce International Merchant Banking na itinatag ng Prime Minister na Malaysia na si Balawi noong September 2006. Kaya nga kaya pala nagpunta dito yung si Widodo, natatakot siya, madadamay siya. Kinausap niya si Marcos. Yung tunay na anak ni Marcos, hindi yung kumandidato, yung Pangulo ngayon. Kaya nga yung CIMB ay nagkaroon ng merger, tatlo eh. Ito nga yung sinasabi ko na Buniputra Commercial Bank at Southern Bank. Pagkatapos, ito yung Bangko Sentral. Ngunit, ang CIMB ay meron din kaugnayan sa PBSM na yung Petromina, Baring Sanwa Multinational Bank. Kaya kinakalat nila yung pera eh. Yan sa Kuala Lumpur. Kung Petromina, di may kaugnayan kay Marcos sa mga Marcos dahil nga doon sa Petronas. Petromina, yan ang nagkukan ng mga langis. Itong Petronas, ito yung nasa Malacabasi sa Malaysia. Yun ang nagkukan ng pagkukan ng mga sasakyan, pagkakarera, mga kwan. At Petron dito sa Pilipinas. Kaya nga mapilindo na itinatag naman ni Rasok Hussein. Pero nakakuan naman sa Bank of Commerce. Kaya ngayon, yung Bank of Commerce naman, yan naman ang kumukuhan dito. Dito pinadadala yung mga pondo para hindi mahalata. Kaya nga, ngayon, may mga nakalagat dito na mga pera, dollar. Yan ang dami account na kinukuhan ngayon. Nagkalantaran na ngayon. Kaya nga sinasabi ko, walang karapatan ang BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, na mag-imprenta ng dollar. Maski na peso, ang pananalapi ng bansa, hanggat hindi dumadaan sa akin. Gaano kabigat ang kuwan ko? Yan ang sinasabi. Maski na pera ng Amerika, wala siyang karapatan na mag-imprenta ng dollar nila kung hindi dadaan sa akin. Nahuli na. Sabi ko, quasi-banking. Kaya yan ang kinakatakutan nilang malaman. Kaya walang imik. Kaya yan, yung anak ni yung nakaupo ngayon, hindi yung kumandidato ay nag-i-smuggle. Baka sakaling magkamali ako. Kung magkamali ako, kanila lahat yan. Walang parte ang may hirap, kundi yung 550 million na parte ko. Dito lang sa kwan. Paano yung ibang parte? Yung sa Divine Wealth. Paano yung 10 malalaking boxes ng gold edition na Treasury Bank?
Kaya yan, siguro maliliwanagan na kayo. Ipalaganap na ninyo ito para malaman ng sangkatauhan, malaman ng mga Pilipino na yan ang balak nilang gawin. Kaya nga sabi ko doon sa ng timeline sa akin na mawawalaan tayo ng karapatan kung hindi mo alam ang proseso. Kaya ngayon, lantad na sila. Kaya yan ang kwan. Magkaroon sana ng kaliwanagan ng pag-iisip ng bawat isa sa inyo. O sige.